Fate's point of view. Masaya ako dahil sa wakas, natupad mo na rin ang pangarap mo, Fate. At pareho pa tayo ng school na pinapasukan. Sabi ni Luna. Kaya nga Luna mabuti na lang at tinanggap ako rito. Ang tagal ko na rin hinintay ang pagkakataong to. Sagot ko. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Ito na pala ang room ko. Mauna na muna ako sa'yo, Fate ha. Magkita na lang tayo mamaya sa labas kapag uwian na. Saad ni Luna. Ngumiti ako kay Luna at ipinagpatuloy na ang paglalakad. Ito ang unang araw ko sa pagtatrabaho bilang guro. Matagal ko ng pangarap ang pagiging guro pero dahil sa hirap ng buhay ay hindi kaagad ako nakapag-take ng let. Sobrang kapos ako sa pera noon. Kaya naman kinakailangan ko pang magtrabaho ng iba pang mga raket para lang makapag-ipon. Good morning, class! Masayang bati ko nang makapasok sa room. Good morning, ma'am! Malakas na sigawan ng mga bata. Ako nga pala si Ma'am Faith Santos at ako ang bago ninyong magiging homeroom teacher. Ikinagagalak ko kayong makilala. Maaari kayong magtanong sa akin ng mga gusto niyo malaman. Ma'am, ang ganda mo po ah. May boyfriend ka na po ba? Paliligawan po kita sa kuya ko. Sabi ng isang batang lalaki. Wala akong boyfriend at wala pa sa isip ko ang ganyang bagay. Focus muna si ma'am sa pagtatrabaho, okay? Sagot ko. Ilang taon ka na po ba, ma'am? Tanong naman ng isang batang babae. 25 years old na ako. Wika ko. Nagpatuloy ang pagtatanong sa akin ng mga estudyante at unti-unti ay nakikilala ko na rin silang lahat. Madali lang naman ako makatanda ng mga pangalan kaya't hindi ako mahihirapan sa pagkilala sa kanila. Unang araw pa lang naman ng pasukan kaya't ayos lang na makipagkilala ako sa kanila. High school students ang tinuturuan ko at ang hawak kong subject ay Filipino. Goodbye, class! Ani ko. Goodbye, ma'am! Sigaw ng mga bata. Isa-isa nang naglabasan ng mga bata, kaya't ako na lang naiwan sa room. Inayos ko na lang mga gamit ko sa table at lumabas na rin. Nang mailak ko ang pinto ay sakto naman na dumaan si Luna, kaya't sabay na kaming umuwi. Oh, kamusta ang unang araw mo? Hindi naman ba pasaway ang hinahawakan mo mga bata? Tanong ni Luna. Hindi naman, pero ang sayang ang makapagkwentuhan sa kanila Sagot ko. Naku, sa una lang yan. Palibasa kasi maganda ka kaya't ganado mga batang sumagot sa'yo. Saad ni Luna. Ikaw talaga, maganda ka rin naman Nagpatuloy na kami sa pagkukwentuhan ni Luna hanggang sa tumapat kami sa isang basketball court. May mga naglalaro doon kaya't hindi ko nalang pinansin. Ngunit agad naman kaming napatigil ni Luna nang mapunta sa gawin namin ang bola. Agad kong kinuha ang bola at iahagis na sana sa mga kalalakihang naglalaro. Pero papunta na sila sa gawin namin. Ang gwapo talaga ni Theo, makalaglag panty. Bulong ni Luna. Ha? Ano bang sinasabi mo, Luna? Ibigay na natin tong bola sa kanila para makauwi na tayo. Kailangan ko pang mag-ayos ang lesson plan ko. Sabi ko. Hi, ma'am. Masayang bati sa amin ng isang lalaki. Alanganin akong ngumiti at ibinigay ang bola sa lalaki. Titig na titig siya sa akin habang ako naman ay kumunot ang noo. Para niya kasi akong kakainin dahil sa titig niya. Ako nga pala si Tio Salvador. Single and ready to mingle. Pwede ko bang makuhang number mo para textmates tayo? Ako nang sasagot sa load mo. Pagpapakilala ng lalaki kaya't napairap na lang ako. Wala akong oras para sa mga ganyan, okay? Tara na nga, Luna. Sabi ko. Aalis na sana ako pero agad na nahawakan ni Theo ang aking braso. Tinakpan niya ang mata ko at naramdaman ko na lang na may lumapat sa aking labi. Rinig ko ang tili ni Luna sa aking tabi ngunit wala roon ang focus ko. Ilang sandali lang ay nawala nang nakalapat sa labi ko. Tinanggal na rin ni Theo ang kanyang kamay sa mata ko. Walang hiya ka? Sigaw ko at malakas na sinampal si Theo sa pisngi. Ang sakit naman ng sampal mo, ma'am. Kinis lang naman kita. Malokong saad ni Theo. Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginawa mo sa akin? Kalma lang, ma'am. Halik lang naman yun. Kung galit ka sa akin, di ibalik mo na lang ang halik. Sabi ni Theo at ngumuso. Isang beses ko pa ulit sinampal si Theo at hinila na si Luna. Nagiinit ang dugo ko sa lalaking yun. Sana lang ay hindi na ulit kami magkatagpo dahil
Talagang babalatan ko siya ng buhay. Hindi ako makapaniwalang hinalik ang kanya, Faith. Naiinggit tuloy ako sa'yo. Kinikilig na saad ni Luna. Nakakainis ka mong lalaking yun, Luna. Ang bastos niya. Inis kong saad. Alam mo bang halos lahat ng kababaihan dito ay may gusto kay Theo? Nakita mo naman kung gaano siya kagwapo, hindi ba? At nakita mo rin kung papaano niya akong binastos, Luna. Kitang-kita ko. Bagay nga kayong dalawa eh. Ewan ko ba sa'yo, Luna? Labo na yata ng mata mo eh. Hay naku, Faith. Kinikilig lang naman ako sa inyong dalawa kanina eh. Pero mag-iingat ka rin kay Theo, ha? Bakit naman? Alam mo naman na matagal na ako sa lugar na ito, hindi ba? Balita kasi noon na nakulong si Theo dahil pinatay niya ang dati niyang kasintahan. Nakalaya rin naman siya agad dahil wala namang matibay na ebidensya. Pero mabuti na rin yung nag-iingat. Hindi naman ako papato sa lalaking yun, Luna. Huwag kang magsalita ng tapos, Faith. Baka ikaw pang humabol-habol kay Theo kapag nagkataon. Naging laman ng isip ko ang sinabi ni Luna. Pati na rin ang paghalik sa akin ni Theo. Kaya't kinabukasan ay para akong panda dahil sa laki ng eye bags ko. Hindi talaga pwede na nagpupuyat ako dahil mabilis akong magkaroon ng eye bags. Ma'am, ayos ka lang po ba? Nag-aalalang tanong ni Lorraine. Oo naman, nakangiti kong sagot. Idol siguro ni mamang mga panda kaya naka-cosplay siya ngayon ng ganyan. Sabi ni Aaron. Napailing na lang ako dahil sa sinabi ni Aaron. Talagang hindi mawawala sa klase ang pasaway ni estudyante. Napagdaanan ko rin naman to noong nag-aaral ako kaya't naiintindihan ko sila. Magsimula na tayong magklase. May absent ba? Tanong ko. Ay ma'am, wala pa po si Aryan. Hindi po tayo pwedeng magsimula hanggat wala siya. Sagot ni Aaron. Wala pa nga si Aryan eh. May nakakaalam ba sa inyo kung bakit siya late? Tanong ko ngunit agad na nagkibit balikat ang mga bata. Ma'am, pasensya na po, late ako. Saad ng batang babae na paparating. Aryan, bakit ka late? Tanong ko. Tinanghali po kasi nanggising si Papa kaya't hindi niya kaagad ako naihatid. Sorry po, ma'am. Sagot ni Aryan. Okay, sige, maupo ka na. Sabi ko. Ma'am, feeling ko po mapaperfect ko mga quizzes. Ang ganda kasi ng crush ko eh. Crush kita, Aryan. Sigaw ni Aaron kaya't nagsigawan ng mga bata. Class, quiet. Ikaw naman, Aaron, puro ka talaga kalokohan. Saway ko. Nagsimula na ako sa pagtuturo at hindi na namalaya ng oras. Nang dumating ang recess time, ay sabay lamang kaming kumain ng merienda ni Luna sa kantin. Sumakay na lang tayo ng tricycle mamaya, Luna. Sabi ko habang kumakain kami ng tanghalian dito sa karinderya. Bakit naman? Malapit lang naman yung bahay natin at mas makakatipid tayo kapag naglakad. Saad ni Luna. Baka kasi may makita akong tukmol mamaya sa daan. Wika ko. Si Theo ba yan tinutukoy mong tukmol? Pangaasar ni Luna. Ang gwapo ko namang tukmol. Nanlaki ang aking mga mata at agad na napalingon sa aking likod. Doon ko nakita si Theo na nakangisi sa akin habang may hawak na bola. Agad siyang tumabi na upo sa akin kaya't sinamaan ko siya ng tingin. Ano bang ginagawa mo rito? Inis kong tanong. Masama na bang pumunta rito? Karinderya kaya to, ma'am. Kaya pwedeng pumunta ang lahat. Sagot ni Theo. Bilisan mo na sa pagkain, Luna. May masamang hangin na dumating. Sabi ko. Grabe ka naman, Faith. Ini-enjoy ko pa nga yung pagkain ko eh. Nakangusong saad ni Luna. Faith pala yung pangalan mo? Bagay sa'yo. Pareho kayong maganda ng pangalan mo. Sabat ni Theo. Pwede bang lumayo ka sa akin? Masyado kang makadikit. Baka kung ano pang isipin sa atin ng mga tao. Wala pala tayong tubig. Sandali lang at kukuha ako, Faith ha. Maiwan ko muna kayo ni Theo. Sabi ni Luna at nagmamadaling umalis. Hindi ko na siya magawang tawagin pa dahil sa bilis niyang maglakad. Ano bang kailangan mo sa akin? Tanong ko kay Theo. Pahingi ako ng number mo, ma'am. Sagot ni Theo. Hindi ko basta-bastang pinamimigay ang number ko, okay? Wala ka ring mapapala sa akin. Ang sungit mo naman. Ganyan ba lahat ng teacher? Ang sakit mo sa heart, ma'am. Pag-iinarte ni Theo. Tumigil ka nga.
Hindi bagay sa'yo mag-inarte at hindi ko ibibigay ang number ko. Maghanap ka na lang ng ibang babaeng maloloko mo. Ayoko nga. Ikaw ang nakakuha ng atensyon ko kaya dapat lang na panindigan mo ko. Ha? At bakit naman kita paninindigan? Hindi ka naman buntes. Alam ko. Pero ikaw kaya kitang buntisin. Pananagutan pa kita kung gusto mo. Theo! Malakas na tumawa si Theo kaya't agad na napatingin sa amin ang kumakain sa karinderya. Pakiramdam ko ay tumaas lahat ng dugo ko sa mukha. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking to. Umalis ka na nga. Malapit nang mag-time pero hindi pa rin ako nakakakain ng maayos dahil sa'yo. Oo na, aalis na ako pero susunduin kita mamaya, mama. Aabangan kita sa gate at hindi mo ako matatakasan. Magsasalita pa sana ako pero agad akong napatahimik dahil hinalikan niya na naman ako. Nakakadalawang halik na siya sa akin kahit hindi ko naman siya boyfriend. Ang lakas din ng tama ng lalaking yun. Nakita ko yon, Faith, ha? Hinalikan ka na naman ni Theo. Type ka talaga niya. Sabi ni Luna na may dalang dalawang baso. Bakit mo naman ako iniwan kanina, Luna? Ikaw naman, oh. Inis kong tanong. Feeling ko kasi kailangan nyo ng oras. Ano, nanliligaw na ba siya sa'yo? Sinagot mo na ba siya? Oh my goodness! Sa wakas may boyfriend ka na rin. Sagot ni Luna. Ano ba yung sinasabi mo, Luna? Hindi siya nanliligaw, okay? At kung sakaling ang ligawan niya ako, hindi ko siya sasagutin. Okay, sabi mo eh. Lumipas ang buong maghapon na okupado ako ng trabaho. Ngayon nga ay uwian na at nagtatago ako dahil baka makita ako ni Theo. Maagang umalis si Luna dahil sinundo siya ng kanyang boyfriend kaya't wala akong kasama. Sino pong tinataguan mo, ma'am? Bulong ng lalaki sa aking likod. Ay, palaking lumilipad! Tatakasan mo ko, ano? Pangaasar ni Theo habang may hawak na helmet. Ano ba? Umalis ka nga sa harapan ko. Uuwi na ako. Sabi ko. Hindi pwede. Magde-date pa tayong dalawa eh. At sino naman may sabi sa'yo makikipag-date ako sa katulad mo? Ako, ang future boyfriend mo. Kaya may karapatan akong magdesisyon na magde-date tayong dalawa. Tara na! Hindi ko na nagawang magsalita dahil agad akong hinila ni Theo. Isinuot niya na rin sa akin ang helmet at pilit na pinasakay sa dala niyang motor. Masyadong matigas ang ulo ng lalaking to at ginagawa ang lahat ng gusto niyang gawin. Narito na tayo, ma'am. Sabi ni Theo. Iuwi mo na ako. Kailangan ko pang mag-ayos sa mga lesson plan ko. Saad ko. Mamaya na. Kadarating pa lang natin dito. Hindi ka magsisisi na sumama ka sa akin. Anong sumama? Pinilit mo lang ako kanina. Kidnapping ang ginagawa mong to eh. Kidnapping? My future girlfriend? Ewan ko sa'yo. Tumawa si Theo at muli na naman akong hinila. Pinagtitinginan kami ng mga babae dahil kay Theo. At hindi ko alam pero nakaramdam ako ng inis. Narito ka pala, Theo. Abay, sino naman tong babaeng dala mo? Tanong sa amin ng matandang babae. Future girlfriend ko po iyan, Nay. Ang ganda, no? Magaganda at gwapong magiging lahi naming dalawa. Sagot ni Theo. Abay, bagay nga kayong dalawa. Sagot naman ng matanda. Siyempre naman po, Nay. Yung dati ko pa rin pong order pero doblehin nyo na po para sa future girlfriend ko. O sige, maiwan ko na muna kayong dalawa ha. Sabi ng matanda't agad nang umalis. Sino naman ang may sabi sa'yo na papatulang kita? Tanong ko. Ako! Hindi magtatagal, mahuhulog ka rin naman sa akin. Advance kasi ako mag-isip. Sagot ni Theo. Ang kapal din ng mukha mo, no? Ang sungit mo talaga, ma'am. Mabuti na lang, crush kita. Ano? Crush kita, ma'am. Pakiramdam ko ay namula ang buo kong mukha matapos niyang sabihin yon. Hindi ko inaakala na aamin kagad siya sa akin. Theo's point of view. Lihim akong napangisi nang makita ang mapulang mukha ni Faith. Gusto kong pisilin ang namumulan niyang pisngi pero wag na lang dahil baka masuntok niya na ako. Swerte ko na nga lang ngayon dahil napapayag ko siyang sumama sa akin. Kahit sa pilitan ng ginawa ko. Para kang bata, sabi ni Faith at umiwas ng tingin.
Totoo kaya yung sinasabi ko, ma'am? Crush talaga kita. Magmula nang makita kita kagabi, hindi ka na mawala sa isip ko. Kasalanan mo dahil hindi ako makatulog ng maayos. Na love at first sight ako sa'yo kaya dapat lang na panagutan mo ko. Paninisi ko sa kanya. Puro kakalokohan. Bakit naman ako magloloko? Seryoso ako sa'yo, ma'am. At dahil dyan, liligawan na kita. Bawal kang tumanggi at bawal mo rin akong ibasted. Sabi ko. Wala sa plano ko ang mag-boyfriend, okay? Maghanap ka na lang ng ibang babaeng maloloko mo. Sisirain ko ang plano mo. Basta, liligawan kita. Lumipas ang mga araw at patuloy lang ako sa panliligaw kay Faith. Lahat na yata ng pangungulit ay ginawa ko na sa kanya para lang pansinin niya ako. Halos lahat ng estudyante sa paaralan na pinagtatrabahuhan niya ay close ko na rin dahil silang tagahatid ng mga pagkain na gusto kong ibigay kay Faith. Anong pakulutan naman to, Theo? Inis na tanong ni Faith nang bigyan ko siya ng bulaklak. Uwian na ngayon, Ket, agad ako naghintay sa labas ng gate ng paaralan. Baka mamaya takasan niya na naman ako. Palagi niya kasi akong tinatakasan, Ket, maaga na ako naghihintay sa harap ng gate. Hindi mo raw tinanggap yung pagkain na binigay ko sa'yo kanina eh. Sabi ko, at pilit na inaabot sa kanya ang bulaklak. Bakit ko naman yung tatanggapin? Nagdaon na ako ng pagkain ko kanina, no? Masungit na sagot ni Faith. Kuya Tio, si Sir Luis may gusto kay Ma'am Faith. Sabat ni Aaron. Siya ang madalas na pinadadalhan ko ng pagkain kay Faith. Ano? Hindi pwede. Sabihin mo dyan sa Sir Luis na yan na taken na si Faith, ha? Bawal nang ligawan. Dapat ako lang. Inis kong saad. Ano ba? Pati bata tinuturuan mo ng kalokohan eh. Wala namang gusto sa akin si Sir Luis. Saway ni Faith. Nakita ko po kayo kanina. Hinawakan ni Sir ang kamay mo eh. Lagot ka sa jowa mo, ma'am. Pananakot ni Aaron. Bakit mo pinapahawak ang kamay mo sa ibang lalaki? Kapag ako, inis na inis ka. Discrimination yan, ma'am. Sabi ko. Para kang baliw, Tio. Inabot niya lang sa akin kanina yung susi ng library. Walang namamagitan sa aming dalawa. Paliwanag ni Faith. Kapag lumapit ulit sa iyong lalaking yun, umalis ka na kagad. Bawal kang ligawan ng iba. Naiintindihan mo ba? May 5 anak na tayo at on the way pa ang isa. Saad ko. Ewan ko sa'yo. Umuwi na nga lang tayo. Agad akong napangiti dahil sa sinabi ni Faith. Hinila ko na siya at agad na isinakay sa motor. Bawat araw na lumilipas, ay unti-unti na kaming nagkakalapit. Alam kong konting lambing ko pa sa kanya ay bibigay na rin siya sa akin. Ang dilim ng langit, sabi ko nang makababa kami sa motor. Umuwi ka na at baka abutan ka pa ng ulan. Utos ni Faith habang binubuksan ang pinto. Napag-alaman ko na mag-isa na lang pala sa buhay si Faith at matagal niya ng pangarap ang maging guro. Pero ngayon niya lang natupad dahil sa hirap ng buhay. Hanga na talaga ako sa mahal ko. Hindi siya sumusuko dahil gusto niyang matupad ang pangarap niya. Deserve niya ng lalaking katulad ko. Gwapo na, mabait pa. Grabe ka naman sa akin, ma'am. Hindi mo man lang ba ako aalukin ng kape? Tanong ko. Gusto mo ba? Tanong naman ni Faith. Oo naman. Yes. Masigla kong sagot. Magsasalita na sana siya pero nauna na akong pumasok sa loob ng bahay. Ito ang unang beses kong nakapasok sa bahay ni Faith at masasabi kong maganda naman ang design. Bagay lang sa kanya dahil pang 1 o 2 tao lang ang bahay nito. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi ko pa nga sinasabing pumasok ka na pero narito ka na kagad. Reklamo ni Faith at ibinaba ang mga hawak na folders. Huwag ka na magalit sa akin, ma'am. O sige na, ipagtimpla mo na ako ng kape. Nakangisi kong saad. Napailing na lang si Faith at agad din namang pumunta sa kusina. Inilibot kong tingin sa buong bahay at napangiti ako nang makita ang ilan niyang mga pictures. Hoy! Kukunin mo pa yata yung isang picture ko? Saway ni Faith nang makita niya akong kinuha ang isang picture frame na maliit. Okay na lang to, ma'am. Paniguradong gaganahan ako sa buhay kapag itong bumungad sa umaga ko. Sabi ko, at agad na inilagay ang picture frame sa dala kong bag. Ewan ko sa'yo, eto na yung kape mo. Anya, kaagad naman akong muling naupo sa bangko. Ang sarap mong magtimpla, ma'am. Pwede na kitang pakasalan. Nakangisi kong saad. Kung sakaling kaya kita.
Mataray na tanong ni Faith. Sungit naman, nilalambing na nga kita tapos ganyan ka pa sa akin. Ang sakit na ng heart ko. Ang drama mo rin ano? Ang laki mong tao pero para kang bata kung umasta. Eto naman masyadong masungit sa akin eh. Ganyan ka ba sa lahat ng manliligaw mo noon? Hindi naman ako nagpapaligaw noon. Ikaw ang kauna-unahang lalaki na nanligaw sa akin. Naks! Ang astig ko naman pala kung ganun. At sisiguraduhin ko rin na ako na ang unang magiging boyfriend mo. Itaga mo yan sa bato ni Darna, ma'am. Napangiti ako nang marinig ang pagtawa ni Faith. Hindi talaga ako nagkamali ng babaeng niligawan. Totoo nga ang sinabi ko sa kanya noon unang kita ko pa lang sa kanya ay nabighani kagad ako. Para bang 10 pana ang ginamit sa akin ni Cupido kaya't ganito ako kabaliw sa kanya. Wala ka bang pinagkakaabalahan sa buhay? Pansin ko na palagi kang nakabuntot sa akin. Siguro dati kang aso. Sabi ni Faith. Naks, interesado ka na ba sa akin, ma'am? Maloko kong tanong. Nagtatanong lang ako, Theo. Kung ano-ano na kagad ang pumapasok sa isip mo. Tumawa ako at humigop sa kape. May mga raket ako pero syempre uunahin muna kita, no? Hindi pwedeng palaging ako, Theo. Dapat bigyan mo rin ng oras ang sarili mo. O kaya ay ang pamilya mo. Wala na akong pamilya, ma'am. Kaya nga ako sa'yo nakapokus eh. Ilang minuto pa kaming nagkwentuhan ni Faith at hindi namin namalayan ng oras. Nakita na lang namin madilim na sa labas at umuulan. Ang malas ko nga naman. Mukhang hindi titila ang ulan sabi ni Faith. Kainis, wala pa man din akong dalang kapote. Pagpaparinig ko. Wala ka naman sigurong gagawing masama sa akin, ano? Dito ka nalang matulog, sabi ni Faith, kaya't lihim akong napangiti. Hindi naman pala ako malas. Swerte sa akin ang ulan. Sana araw-araw na lang umuulan. Ang bait sa akin ni Faith ngayon. Wala po akong gagawin sa iyo, ma'am. Pero kung ikaw ang may gagawin sa akin, papayag ako, nanginginig pa. Sabi ko. Ewan ko sa'yo, diyan ka na nga muna at magbibihis lang ako at magluluto ako ng hapunan natin. Pagtataray ni Faith. Faith's point of view. Mariin kong kinagat ang aking labi habang nagpapalit ng damit. Hindi ko alam kung tama bang desisyon ko na dito patulugin si Tio. Ayoko naman na pasugurin siya sa ulan dahil baka maaksidente pa siya. Kasalanan ko pa kapag nagkataon. Tapos ka na palang magbihis eh. Ginalaw ko na itong kusina mo Nagsaing na ako ng kanin. Sabi ni Tio nang makalabas na ako sa kwarto. Mabuti naman kung ganon. Umupo ka na lang dun sa salit manood ng TV. Ako nang bahala sa ulam natin. Sabi ko. Hindi pwede. Ang mag-asawa dapat nagtutulungan kaya tutulungan ko ang misis ko. Saad ni Tio. Hindi naman tayo mag-asawa. Filingero ka talaga. Natatawa kong sabi. Bakit? Doon din naman papunta tong panliligaw ko sa'yo. Kapag sinagot mo na ako, magkakaroon na tayo ng relasyon tapos magpo-propose ako sa'yo kaya magpapakasal tayong dalawa. Kapag mag-asawa na tayo, magkakaroon tayo ng 5 mga anak. Paliwanag ni Theo. At sino namang may sabi sa'yo na sasagutin kita, Aber? Ako. Ang gwapo ko kaya talagang sasagutin mo ko. Napailing na lang ako dahil sa sinabi ni Theo. Mabuti na lang at sanay na ako sa kanyang ugali. Nung una halos gusto ko siyang batukan dahil sa pagiging mayabang niya. Pero habang lumilipas sa mga araw na pangungulit niya sa akin, ay nakikilala ko na rin siya. Mayabang lang siya pero palagi naman niya akong pinapangiti. Anong ulam natin, mahal? Tanong ni Theo. Tinola, mahal. Theo. Sagot ko. Malakas namang tumawa si Theo dahil sa pagtawag ko sa kanya. Talagang trip niya na naman akong inisin kaya siya ganyan. Ang astig ko talagang gumalaw. Tulungan na kitang magluto, mahal Tigilan mo nga ako, Theo. Nagsimula na ako magluto habang si Theo naman ay inaasar pa rin ako. Makalipas lang ang ilang minutong pagluluto, ay naluto na rin ang tinola at ganoon din ang kanin. Ako ang naghain ng pagkain habang si Theo nasa lamesa at nag-aabang. Ang bango naman ito, mahal. Puri ni Theo. Tigilin mo nga yung kakatawag sa akin ng mahal. Asar kong saad.
Sungit naman. Naglalambing lang naman ang future boyfriend mo. Kumain ka na lang. Tahimik na kaming kumakain ng hapunan at nang matapos ay si Theo nang naghugas ng mga plato habang ako naman ay naayos ang lesson plan ko. Kung titignan ay parang nga kaming mag-asawa ni Theo ngayon. Tuwang-tuwa pa nga siya habang naghuhugas ng plato. Ibang klase talagang lalaking yun. Hindi pa rin tumitila ang ulan kaya't malamang na dito na rin talaga matutulog si Theo. Sa wakas, natapos din. Saad ko't nag-inat ng katawan. Matutulog na ba tayo, mahal? Tanong ni Theo. Oo, pero dito ka sa sala at ako sa kwarto. Sagot ko. Ano? Ang pangit mo namang kabanding, mahal. Dapat tabi tayong dalawa. Ang lamig kaya rito. Reklamo ni Theo. Manahimik ka nga, baka sa labas pa kitang patulugin. Saway ko na agad niyang ikinasimangot. Pumasok ako sa loob ng kwarto at kumuha ng ekstrang kumot at unan. Agad ko yung inabot kay Theo na ngayon ay nakanguso pa rin. Parang bata lang kung umasta ang lalaking to. Huwag ka kasing mag-expect. Good night, Theo. Natatawa kong sabi at mabilis na pumasok ng kwarto. Naglinis na muna ako ng sarili bago humiga sa kama. Sinubukan kong matulog pero ilang oras nang lumipas ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Rinig na rinig ko ang malakas na patak ng ulan sa bubong at naiisip ko si Theo na nasa labas. Paniguradong nilalamig ng lalaking yon dahil manipis na ang kumot na ibinigay ko sa kanya. Wala na kasi akong ibang kumot na extra. Ay, nakakainis. Hindi dapat ako nag-aalala sa lalaking yon. Sabi ko't mabilis na tumayo. Binuksan ko ang pinto at doon ay nakita ko si Theo. Napilit na pinagkakasya ang sarili sa bangko. Halata ring nilalamig siya kaya't agad na akong lumapit sa kanya at tinapik ang pisngi. Theo, gising ka pa ba? Tanong ko. Mahal? O bakit narito ka? Hindi ka pa ba natutulog? Tanong ni Theo. Pumasok ka na sa loob ng kwarto ko. Utos ko. Ayaw ko. Baka gapangin mo pa ako eh. Reklamo ni Theo kaya't agad ko siyang nahampas sa braso. Aray naman mahal, ang brutal mo talaga. Papasok ka o sasampalin pa kita? Mataray kong tanong. Eto na nga, papasok na. Nanginginig pa oh. Sagot ni Theo. Dala niya ang kanyang unan at kumot. Sabay na rin kaming pumasok sa kwarto. Agad akong humiga sa kanang parte ng kama. At siya naman ay nag-aalangan pa. Hindi ka makakatulog kung tatayo ka lang riyan. Saad ko. Sigurado ka ba talaga rito, mahal? Talagang sa tabi mo ako matutulog? Tanong ni Theo. Pwede naman na sa baba ka matulog kung ayaw mo sa kama. Sagot ko. Hindi. Ayoko sa baba. Dito na lang ako sa tabi mo. Napailing na lang ako dahil sa sinabi ni Theo. At agad din naman na tumabi sa akin. Nilagyan ko lang ng isang unan sa pagitan naming dalawa at tumalikod na ako sa kanya. Ilang sandali lang ay nakaramdam kagad ako ng antok. Hanggang sa unti-unti na akong nakatulog. Kinabukasan ay nagising na lang akong nakahiga na sa braso ni Theo. Nakayakap naman ang isa niyang kamay sa aking bewang habang payapang natutulog. Tinitigan ko si Theo. Hindi maitatanggi na gwapo nga talagang lalaki. Kaya hindi na rin ako magtataka kung maraming nagkakagusto sa kanya. Talaga nga bang pinatay mo ang dati mong kasintahan? Bulong ko. Mabilis na lumipas sa mga araw at patuloy lang sa panliligaw sa akin si Theo. Mas naging close na rin kaming dalawa simula nang matulog siya sa bahay. At mas lalo siyang naging mahangin. Ano na naman ba yan, Theo? Tanong ko nang makita si Theo na may dalang basket. Araw ng Sabado ngayon at gusto ko sanang magpahinga. Pero mukhang hindi mangyayari yun dahil narito si Theo. Paniguradong kung saan-saan niya na naman ako dadalhin. Magkakamping tayo, mahal. Nakangiting sagot ni Theo. Ano? Camping? Saan naman? Naguguluhan kong tanong. Basta, sumama ka na lang sa akin para malaman mo kung saan tayo pupunta. Sabado naman ngayon at wala kang pasok bukas, kaya pwede tayo mag-overnight doon. Sagot ni Theo. Magsasalita pa sana ako pero agad nang nahila ni Theo ang kamay ko. Hindi na lang ako umimik at sumakay sa kanyang motor. Hawak ko ang basket na dala niya kanina at nagsisimula na siyang mag-drive. Halos isang oras din ang naging biyahe naming dalawa hanggang sa makarating sa isang bundok. Narito na tayo.
Sabi ni Theo at kinuha sa aking kamay ang hawak kong basket. Anong trip na naman ito, Theo? Nature trip. Hinawakan niya ako sa kamay at naglakad. 5 minuto lang naging lakad naming dalawa at narating na namin ang isang talon. Napangiti ako dahil sa nasaksihan. Ilang taon na rin palang lumipas magmula ng huling punta ko sa talon. Nagustuhan mo ba, mahal? Tanong ni Theo. Bakit sa talon mo ko dinala? Tanong ko naman. Wala lang, para maiba naman. Dito, tahimik lang. Kahit sumigaw ka pa, walang makakarinig sa'yo. Sagot ni Theo. At bakit naman ako sisigaw? Tumawa lang si Theo at hindi na sumagot. Lumusong ako sa talon at pinabayaan na lang si Theo sa pag-aayos sa mga gamit namin. Mukhang nauna na siyang pumunta rito dahil meron nang nakatayong tent. Pinaghandaan niya talagang lakad naming to. Marunong ka bang lumangoy? Tanong ni Theo matapos niyang ayusin ang mga gamit namin. Hindi. Sagot ko. Gusto mong turuan kita? Magaling akong sumisid. Nakangising saad ni Theo at hindi ko alam kung bakit bigla akong namula dahil sa kanyang sinabi. Double meaning ba yan? Tanong ko kaya't muling natawa si Theo. Theo's point of view. Alam ko na may nararamdaman na rin para sa akin si Faith at gagawin kong lahat ng makakaya ko upang mapasagot siya sa akin. Swerte na ako sa kanya. Aayaw pa ba ako? Tara na, tuturuan na kita. Sabi ko't hinila siya sa kamay. Agad naman na sumama sa akin si Faith at pumunta kami sa malalim na parte ng talon. Nakahawak lang ako sa kanyang bewang habang siya naman nakayakap sa aking leeg. Halata sa kanyang mukha na kinakabahan siya kaya't agad kong hinalikan ng kanyang noo. Para saan yun? Nagtatakang tanong ni Faith. Pampalakas ng loob. Nakangisi kong sagot. Ewan ko sa'yo, puro ka talaga kalokohan eh. Ngumiti ako at tinuruan na siyang lumangoy. Mabilis na natuto si Faith pero paminsan-minsan, kailangan pa rin talagang alalayan. Para siyang bata sa kanyang itsura ngayon at mas lalo lang akong nai-inlove sa kanya. Sobrang ganda talaga ng mahal ko. Nagagawa ko na, Theo. Masayang sabi ni Faith. Ang galing naman pala ng mahal ko. Saad ko. Nambola ka na naman. Hindi kita binabola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ewan ko sa'yo. Umahon na nga tayo. Nilalamig na ako eh. Inalalayan ko si Faith sa pag-ahon. Mabuti na lang at bumili ako ng damit namin bago pumunta rito. Kaya may pamalit kami. Pinauna ko na siyang magbalit sa loob ng tent at pagkatapos ay sumunod naman ako. Nang lumabas ako ng tent, ay kumakain na siya ng mga dala naming pagkain. Ang sarap naman ng burger na ito. Saan mo ito nabili? Tanong ni Faith nang tumabi ako sa kanya. Ako ang nagluto niyan, mahal. Sagot ko at pinunasan ng sauce na kumalat sa gilid ng kanyang labi. Weh, hindi nga. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Hindi kasi ka panipaniwala eh. Ang laki mong tao tapos marunong ka magluto ng burger? Grabe ka naman sa akin, mahal. Bata nga, kaya kong gumawa eh. Burger pa kaya? Theo! Saway ni Faith at hinampas ako sa braso. Masyado talagang piko ng mahal ko. Natatawa kong sabi habang hinihimas ang braso ko na hinampas niya. Puro ka kasing kalokohan. Puro kalokohan man ako sa iyong paningin. Asahan mong seseryosohin kita hanggang sa pagtanda natin. Banat ko. Ba't bumabanat ka na ngayon ah? Kinilig ka ba, mahal? Hindi. Asa ka. Napailing na lang ako sa kasungitan ni Faith. Pero mas lalo lang siyang gumaganda sa paningin ko kapag nagsusungit siya. Ibang klase na talagang tama ako sa kanya. Sumapit ang gabi. Tulad ng plano ko ay dito nga talaga kami natulog ni Faith. May mga dala naman akong gamit at safe dito kaya't ayos lang na dito kami matulog. Sa ngayon ay nakahiga kami sa isang blanket habang tinititigan ng mga bituin. Nakaunan siya sa aking braso habang nakatingin sa langit. Maraming salamat dahil dinala mo ako rito, Theo. Sabi ni Faith. Walang anuman, mahal. Kapag nakapag-ipon pa ako, gusto kitang dalhin sa Batanes. Sagot ko. Bakit sa Batanes? Ang ganda kasi ng lugar na yon. Bata pa lang ako, gusto ko nang puntahan ang lugar na yun at pinangako ko sa sarili ko na dadalhin ko ron ang babaeng gusto kong mapangasawa. Sagot ko. Talagang sigurado ka na sa akin paano kung hindi kita sagutin? Mahal, kahit pa ilang beses mo akong ibasted,
Sa'yo pa rin ang bagsak ko. Maghihintay ako sa'yo kahit pumuti na ang buhok ko. Masyado na kitang mahal para maghanap pa ng iba. Ilang buwan ka nang nanliligaw sa akin ah. Hindi ka pa ba napapagod? Marami namang babaeng nagkakagusto sa'yo pero bakit akong nagustuhan mo? Tama ka nga. Marami ang nagkakagusto sa akin. Pero ang tanong, sila ba si fate ko? Sila ba yung mahal ko? Ikaw nga itong sinisigaw ng puso ko eh. Ang corny mo talaga. Hindi ako corny. Sweet ko nga eh. Tumawa si Faith kaya't napatawa na lang din ako. Ngunit agad akong nagulat nang bigla niyang hawakan ang aking mukha at hinalikan ako sa labi. Nakamulat ang aking mga mata habang siya naman ay nakapikit. Hindi ako makapaniwala na hinahalikan ako ng babaeng mahal ko. Ilang segundo rin ang itinagal ng halik niya sa akin bago niya pinakawala ng aking labi. Bakit mo ko hinalikan? Naguguluhan kong tanong. Bakit? Bawal na bang halikan ng boyfriend ko? Nakangiting tanong ni Faith. Boyfriend? Teka, ibig bang sabihin ito sinasagot mo na ako? Masaya kong tanong. Oo, sinasagot na kita, Theo. Yes! Kailangan lang pala kitang dalhin sa talon para sagutin mo ko eh. Maraming salamat, mahal. Asahan mong mas lalo kitang mamahalin at kahit na sinagot mo ko ngayon, ililigawan pa rin kita hanggang sa tumanda tayong dalawa. Huwag mo akong bibiguin, Theo. Ito ang unang beses na nagkaroon ako ng boyfriend. Kaya sana lang huwag mo akong saktan. Oo naman, mahal. Hindi kita sasaktan. Paiiyakin lang kita sa sarap. Theo! Tumawa ako't muli siyang hinalikan sa labi. Sulit na sulit ang paghihintay ko ng ilang buwan. Dahil sa wakas, sinagot niya na rin ako. Parang gusto ko na tuloy kagad na mag-propose sa kanya at magpakasal na kaming dalawa. Para wala na siyang kawala sa akin. Pero alam ko naman na hindi siya papayag kaya't maghihintay nilang ulit ako. Hanggang sa maging handa na siya. Fate's point of view. Hindi ako nagsisisi na sinagot ko na si Theo. Wala na rin naman akong dahilan para itanggi ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Alam ko na mahal ko na rin siya kaya't binigyan ko siya ng chance. Hoy! Ang lawak ng ngiti mo. May nangyari ba sa'yo? Nadiligan ka na ba ni Theo? Swerte mo naman! Sabi ni Luna. Araw ng Lunes ngayon kaya't may pasok na. Tulad ng palaging ginagawa ni Theo ay inihahatid niya ako sa school. Kahapon ay magkasama lang kaming dalawa. Halos ayaw niya nang humiwalay sa akin kanina eh. At gusto na pumasok pa rito sa school pero hindi ko siya pinayagan. Anong nadiligan? Tumigil ka na nga, Luna. Saway ko. Jesus! Alam ko nang ngiti ang yan, Faith. Sinagot mo na ba siya? Nagtsuktsa ka na ba kayong dalawa? Masarap ba? Malaki ba? Buti naman at nakakalakad ka pa. Biro ni Luna. Luna, kung ano-ano na lang yung sinasabi mo riyan. Mamaya marinig ka ng ibang estudyante. Eh hindi mo kasi sinasabi sa akin. Curious lang naman ako. Iba ang curious sa chismosa. Parehas lang yun. Huwag mo na ilihis ang usapan, okay? Ano nang score sa inyong dalawa ni Theo? Sinagot ko siya nung Sabado. Tinakpan ko ang bibig ni Luna dahil sa ginawa niyang pagsigaw. Halos mapatingin na sa amin ang ibang mga estudyante. Pati na rin ang mga guro dahil sa ginawa ni Luna. Kung kumilos ang babaeng to parang hindi guro. Tumahimik ka nga, Luna. Saway ko. Kinikilig lang naman ako sa inyong dalawa eh. Nagbunga rin ang pagpupursige ni Theo sa iyo. At masaya ako dahil sa wakas, may boyfriend ka na rin. Ang tagal mo na kayang NBSB. Katwiran ni Luna. Ramdam ko naman na mahal niya ako, Luna. Makulit din tong puso ko dahil agad na nahulog sa kanya. Naku. Huwag ka lang talagang lolokohin ng lalaking yun dahil tatanggalin kong kanyang kinabukasan. Hindi naman siguro. Mag-iingat ka lang, Faith, pero masaya talaga ako para sa'yo. Ngumiti ako kay Luna at dumiretso na sa paglakad. Sa buong maghapon na pagtuturo ko ay hindi mawala ngiti sa aking labi. Ganito pala kapag in love. Nakakabaliw masyado. Ma'am Faith, may masasakyan ka ba? Gusto mo ihatid na kita? Wala na si Ma'am Luna eh, nauna nang umuwi. Sabi ni Sir Luis, isa sa co-teachers ko. Ay hindi na sir, may susundo naman sa akin kaya't mauna na po kayo. Pagtanggi ko. Sinong susundo sa'yo? Kapatid mo? Tanong pa ni Sir Luis. Ay hindi po.
Si Sir Luis ang nabanggit ni Aaron na may gusto raw sa akin. Ilang beses na rin nagpapakita sa akin ng motibo si Sir Luis. Pero hindi ko pinapansin dahil si Theo na ang gusto ko. Mahal! Malakas na sigaw ni Theo nang makita niya ako sa gate. Agad na lumapit sa akin si Theo at hinalikan ako sa noo. Ramdam ko ang titig sa akin ni Sir Luis at alam kong nagulat siya dahil sa ginawang paghalik sa akin ni Theo. Boyfriend mo bang lalaking to, Ma'am Faith? Tanong ni Sir Luis. Opo, sir. Sagot ko. Kilala mo ba ang lalaking to, ma'am? Alam mo bang nakaraan niya? Nakulong siya dati dahil sa pagpatay sa dati niyang nobya. Sabi ni Sir Luis. Hoy! Tumigil ka nga sa mga sinasabi mo. Hindi totoo yan, ha? Sigaw ni Theo. Theo, tama na. Umuwi na lang tayo. Awat ko. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko. Kalat na sa buong lugar na ito ang ginawa mong pagpatay kay Mia. Itatanggim mo pa ba? Tanong ni Sir Luis. Nakalaya ako. Walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin dahil bago pa mawala si Mia, naghiwalay na kaming dalawa. Saad naman ni Theo. Theo, tama na yan. Sigaw ko. Sorry mahal, pinapainit kasi ng lalaking tong ulo ko eh. Umuwi na lang tayo. Sabi ni Theo. Hinila ni Theo ang aking kamay at nagmamadaling umalis. Nilingon ko na lang si Sir Luis at ngumiti ng alanganin. Hanggang sa makauwi kami sa bahay, ay hindi nagsasalita si Theo. Ramdam ko na galit siya. Uminom ka na muna ng tubig. Kanina ka pang hindi nagsasalita. Ayos ka lang ba? Nag-aalala kong tanong kay Theo at inabutan siya ng tubig. Agad namang ininom ni Theo ang tubig at yumakap sa akin. Ito ang unang beses na nakita ko siyang ganito. Niyakap ko na lang din siya sa ulo at bahagya yung hinalikan. Ayos ka na ba? Muli kong tanong. Pasensya ka na sa ikinilos ko kanina, mahal. Ginalit kasi ako ng lalaking yun eh. Sagot ni Theo. Sana wag kang maniwala sa sinasabi niya kanina. Dahil hindi naman yun totoo. Hindi naman akong pumatay kay Mia. Ex mo si Mia? Oo. Pero hiniwalayan ko rin naman siya kagad dahil hindi ko siya gusto. Bakit mo ginawa kung hindi mo naman pala gusto? Mahabang kwento yun pero wala naman akong gusto sa kanya, mahal. Walang katotohanan ang bintang nila sa akin noon. Hindi ko magagawang pumatay ng tao. Shh! Tahan na. Naniniwala ako sa'yo. Ngumiti ako at hinalikan siya sa labi. Gusto kong magtanong pa tungkol kay Mia pero halatang ayaw ng pag-usapan ni Theo. Kaya't nanahimik na lang ako. Maghihintay na lang ako hanggang sa maging handa na siyang sabihin sa akin ang lahat. Dito ka na lang matulog. Sabi ko humiwalay ng yakap sa kanya. Naks, gagapangin mo na ba ako, mahal? Biro ni Theo kaya't napairap na lang ako. Kanina lang nagdadrama ka pa tapos ngayon manya ka na kagad. Baliw ka talaga. Sabi ko, baliw na baliw sa'yo, mahal. Ewan ko sa'yo. Biro lang naman, mahal. O sige na, magpalit ka na ng damit mo at magluluto na ako ng hapunan natin. Ako ang chef ngayon para mas lalo kang ma-inlove sa akin. Napailing na lang ako dahil sa sinabi ni Theo at nagbihis na ng damit. Siya ang magluluto ng hapunan habang ako naman ay mag-aayos ng mga activities sa mga estudyante ko. Mahal, kumain na muna tayo bago mo ipagpatuloy ang ginagawa mo. Sabi ni Theo. Agad akong tumayo at pumunta sa kusina. Kare-kare ang niluto ni Theo at amoy pa lang alam kong masarap na yon. Hindi ko inaakala na magaling rin pala siyang magluto. Kamusta? Masarap ba? Tanong ni Theo nang matikman ko ang luto niya. Ang sarap mong magluto ah. Sagot ko. Mana sa akin ang luto ko eh. Pareho kami masarap. Tikman mo rin ako, mahal. Pangaasar ni Theo kaya't napairap na lang ako. Kumain na nga lang tayo. Kung ano-ano na naman yung sinasabi mo. Saway ko dahilan kung bakit siya natawa. Nang matapos kami kumain, ay siya na rin ang naghugas ng plato habang ako ay pinagpatuloy ang ginagawa kanina. Mabilis ko lang din natapos ang ginagawa ko at ngayon nga'y handa na kaming matulog. Mahal, gagapangin mo na ba ako? Tanong ni Theo nang makahiga kami sa kama. Gusto mo ba? Tanong ko. Oo naman, nakangiting sagot ni Theo. O sige, mamayang gabi gagapangin kita. Papatong ako sa ibabaw mo habang may hawak kong kutsilyo at itututok sa leeg mo. Ang brutal mo naman, mahal.
May bala kaya tang patayin ako kaya mo ako pinapatulog rito eh. Puro ka kasi kalokohan. Ako, mahal, handa kitang patayin. Patayin sa sarap. Matulog ka na nga, Theo. Tumawa siya at hinalikan ako sa noo. I love you. I love you too. Theo's point of view. Mabilis na lumipas sa mga araw. Masaya naman ang relasyon naming dalawa ni Faith. Maliban lang sa panggugulong ginagawa ni Luis. Kilala ko si Luis. May gusto siya sa dati kong kasintahan na si Mia. At alam ko na sinisiraan niya ako ngayon kay Faith. Mabuti na nga lang at hindi naniniwala ang mahal ko sa sinasabi ng mga tao. Hiwalayan mo na si Faith. Baka patayin mo rin siya katulad ng ginawa mo kay Mia. Sabi ni Luis. Nasa labas ako ng school dahil susunduin ko si Faith. Bigla namang dumating ang lalaking to na nagbabanta na naman sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit siya naging guro eh. Dahil sa ugali niyang yan. Ano bang pakialam mo sa relasyon naming dalawa ni Faith? Naiinggit ka ba? May gusto ko sa girlfriend ko ano? Maangas kong tanong. Tama ka. May gusto nga ako kay Faith. Kaya hanggat maaga pa pipigilan na kita. Lumayo ka na sa kanya dahil hindi ka bagay kay Faith. Sabi ni Luis. At sino sa tingin mong bagay kay Faith? Ikaw? Sarkastiko kong tanong. Oo, akong nararapat kay Faith. Ang tulad ni Faith ay bagay sa tulad ko. Alam mo kung bakit? Dahil pareho kaming profesional. Guru siya at guru rin ako. Ikaw, ano bang maipagmamalaki mo? Ang pagiging tambay mo? Mariin kong ipinikit ang aking mata. Hanggat maaari ayokong gumawa ng gulo dahil narito kami sa harap ng paaralan. Kung ako lang dating Theo, baka kanina ko pa to sinuntok. Pasalamat siya't nagbabagong buhay na ako para kay Faith. Inaayos ko ang buhay ko para kay Faith. Alam kong basagulero ako, pero nagbago na ako. Pero hindi rin ibig sabihin na hindi kita papatulan. Umalis ka na nga sa harapan ko bago ko papasabugin ang mukha mo. Sabi ko, magsasalita pa sana siya pero agad ko nang nakita si Faith na papalapit. Sinamaan ko muna ng tingin si Luis bago dumiretso kay Faith. Agad kong hinalikan si Faith sa noo at ngumiti na naman siya sa akin. Kamusta ang araw ng mahal ko? Malambing kong tanong. Ayos lang naman, ikaw? Tanong ni Faith. Ayos lang din, lalo pa ngayon at nakita na kita. Nilampasan namin si Luis. Ramdam ko ang masamang tingin niya sa akin pero wala akong pakialam sa kanya. Huwag niya lang talagang gagalawin si Faith. Baka gawin kong tunay na kriminal ang sarili ko kapag may nangyaring masama kay Faith. Nakakapagod. Nakangusong sabi ni Faith nang makaupo siya sa bangko. Natawa na lang ako at hinalikan ng kanyang labi na nakanguso. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lang akong nahuhulog sa kanya. Kung pwede ko lang siyang pakasalan kaagad, ginawa ko na. Pero hindi pa siya handa kaya't maghihintay na lang muna ako. Nakakatuwa yung mga bata kanina, mahal. Mga pasaway sila pero napapangiti naman nila ako. Sabi ni Faith nang makaupo ako sa kanyang tabi. Gusto mo bang magkaanak, mahal? Birong tanong ko. Pwede rin naman. May stable job naman ako. At ikaw may trabaho ka rin. Hindi ko nga lang alam kung ano. Sagot ni Faith. Teka, gusto mo nang magkaroon tayo ng anak? Gulat kong tanong. Bakit? Ayaw mo ba? Sigurado rin naman ako sa'yo. Kaya't bakit hindi? Tanong naman ni Faith. Nagbibiro lang ako kanina, mahal. Kailangan ko na palang magdoble kayo dahil gusto mo nang magkaroon tayo ng anak. Don't worry, mahal. Malapit nang matapos ang business na ipapatayo ko. Kapag lumago yun, hindi mo na kailangang pagurin ang sarili mo sa pagtatrabaho. Saad ko. Ano naman yung business na ipinapatayo mo? Baka illegal yan, ha? Mahal naman. Motor parts shop yun. Bakit naman ako gagawa ng illegal? Tumawa si Faith at hinawakan ako sa mukha. Biro lang naman, mahal. O sige na, magluto ka na't mag-aayos lang ako ng quizzes ng mga bata. Hinalikan ko sa labi si Faith at tumayo bago pumuntang kusina. Hindi ko talaga siya madalas na pinagagawa ng mga gawaing bahay. Dahil alam kong pagod siya galing sa trabaho. Kung iisipin ay para na nga talaga kami mag-asawa. Dahil palagi akong natutulog dito sa kanyang bahay. Hindi pa kasi ready ang bahay na ipinagagawa ko at gusto ko siyang sorpresahin kapag natapos na yon. Habang hinahango ko ang ulam ay naramdaman ko na nag-vibrate ang aking phone. Kinuha ko yun sa bulsa at tinignan ang nag-text. Kukunin ko siya sa'yo. Tulad ng ginawa ko noon, Theo. Humanda ka.
basa ko sa text. Naikuyom kong kamao ko dahil sa text na ito. Alam kong si Luis ito. Siya lang naman ang palaging nagsasabi sa akin na makipaghiwalay na ako kay Faith. Kailangan ko talagang bantayan ang mahal ko. Hey, ayos ka lang ba? Tanong ni Faith at ipinulupot ang braso sa aking bewang. Oo naman mahal, gutom ka na ba? Gusto mong kumain na tayo? Tanong ko. Tumango si Faith kaya't inihain ko na ang pagkain namin. Masaya kaming kumain ng hapunan at pagkatapos ay ako na rin ang naghugas ng plato. Simple lang ang buhay namin ni Faith, pero masaya ako sa ganitong buhay. Pare, opening na natin mamaya ah. Susunduin mo si Faith? Tanong ni Carlo, ang aking kaibigan na katulong ko sa shop na ipapatayo ko. Oo, gusto kong sorpresahin ng girlfriend ko eh. Paniguradong magugulat yon dahil sa laki ng shop ko. Natatawa kong sagot. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ko noon nang makalabas ako sa kulungan. At lahat ng ipon ko napunta rito. Bago ko pa man makilala si Faith, ay sinimulan ko na ang business na ito. Mas lalo lang akong nagsipag nang makilala ko siya. Binigyan niya kasi ng direksyon ng buhay ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na makakapagpatayo ka na ng business na ganito. Sabi ni Carlo. Ganun talaga kapag may inspirasyon. Para kay Faith to. Sagot ko. Masaya ako sa iyo pare. Invite mo na lang ako sa kasal niyong dalawa ni Faith ha. Tumawa ako at tumango kay Carlo. Tumingin-tingin ako sa shop ko at kita ko na medyo marami ng tao sa labas. Sinabihan ko kanina si Faith na mag-half day lang sa pagpasok. Nagtatanong pa nga siya kung bakit pero ang sabi ko, secret. Wala siyang alam na ngayon ang opening ng shop ko na ipinangalan ko pa sa kanya. Naramdaman ko na nag-vibrate ang cellphone ko kaya tiningnan ko yon. Napangiti na lang ako nang makita kung sino ang caller. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at agad ko nang sinagot. Hello? Miss mo na ba ako, mahal? Tanong ko nang masagot ang tawag. Theo! Tulungan mo ako! Umiiyak na saad ni Faith. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Nasaan ka? Sagutin mo ko. Kamusta na, Theo? Sabi ko naman sa'yo, ingatan mo siya, di ba? Hindi ka nakikinig sa akin, kaya ngayon ay nasa bisig ko na siya. Sabi ng isang lalaki sa kabilang linya. Luis, hayop ka. Anong ginawa mo kay Faith? Pakawalan mo siya. Galit kong sigaw. Easy ka lang, Theo. Wala pa nga akong ginagawa kay Faith. Pero malay mo mamaya meron na. Pumunta ka sa dating bahay ni Mia. Huwag kang tatawag ng pulis kung ayaw mong masaktan si Faith. Agad kong pinatay ang tawag at nagmamadaling pumunta sa motor. Wala na akong pakialam sa mga taong tumatawag sa pangalan ko dahil gusto ko nang puntahan si Faith. Papatayin ko ang lalaking yun kapag may nakita akong sugat sa katawan ng babaeng mahal ko. Faith's point of view. Kanina pa ako umiiyak habang pinagmamasdan si Luis na nakaupo sa bangko habang naninigarilyo. Kung titignan nga ay parang ibang tao siya ngayon. Malayong malayo si Luis na kilala ko sa school. Ito pala ang totoong siya. Nagbabalot kayo lang siya sa school. Tumigil ka na nga sa pag-iyak mo, Faith. Gusto mo bang patayin na kagad kita? Inis na tanong ni Luis. Ano ba kasing kasalanan ko sa'yo, Luis? Bakit kailangan na kidnapin mo pa ako? Naiiyak kong tanong. Bakit pinili mong lalaking yun, Faith? Kriminal si Theo. Sasaktan ka lang niya. Papatayin ka niya katulad ng ginawa niya kay Mia. Sa akin ka na lang, Faith. Hindi kita sasaktan. Hindi kita pababayaan. Sagot ni Luis. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Mahal ko si Theo. At alam kong hindi siyang pumatay sa ex niya. Mabait si Theo. Ni minsan hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay kaya't hindi ako sasama sa'yo. Pakawalan mo na lang ako dahil wala ka namang mapapala sa akin. Ang hirap mo namang pakiusapan, Faith. Di bale, gagawin ko na lang ulit ang ginawa ko noon para makulong si Theo. Anong ibig mo sabihin? Well, malalaman mo rin mamaya. Faith! Faith! Agad akong napalingon sa pinto at doon ko nakita si Theo. Halata sa kanyang mukhang pag-aalala niya. Gusto ko nang makaalis sa lugar na ito. Hindi ko alam kung anong binabalak ni Luis pero halatang may gagawin siyang masama. Sa wakas, dumating ka na rin. Kamusta na, Theo? Nakangising tanong ni Luis. Walang hiya ka? Ano bang
kailangan mo sa amin, Luis? Ba't mo to ginagawa? Galit na tanong ni Theo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi nagkagusto si Mia sa'yo, wala namang mangyayaring ganito. Kaya sisihin mo yung sarili mo. Wala akong ideya sa pinagtatalunan nilang dalawa. Minabuti ko na lang na manahimik, ngunit pilit kong tinatanggal ang tali sa aking kamay. Pumayag lang ako na makipagrelasyon kay Mia dahil gusto ko siyang tulungan. Ang sinabi niya sa akin, may baliw na nagkakagusto sa kanya. Kaya upang makalaya sa baliw na yon, ipinagkalat niya na may relasyon kaming dalawa. Hindi ako nagkagusto kay Mia, Luis. Tinulungan ko lang siya. Paliwanag ni Theo. Exactly. Tinulungan mo siya. Pinaniwala niya ako na may relasyon kayong dalawa. Kinuha mo siya sa akin. Ikaw ang baliw na nagkagusto sa kanya noon. Hindi makapaniwalang tanong ni Theo. Tama ka. Ako nga yun. At ako rin ang pumatay sa kanya. Nakangising sagot ni Luis. Walang hiya ka? Hayop ka? Anong ginawa mo kay Mia? Galit na tanong ni Theo. Nung araw na naghiwalay kayong dalawa, naroroon ako. Pinagmamasdan ko kayong dalawa. Nang umalis ka, kinuha ko si Mia. Nakiusap ako sa kanya na ako na lang ang mahalin niya, pero masyadong matigas ang ulo niya. Ginahasa ko siya at pinatay. Nagpakasarap ako pero pangalan mo ang sinisigaw niya. Natulos ako sa kinauupuan ko dahil sa narinig. Hindi ako makapaniwala na magagawa yun ni Luis kay Mia. Isa si Luis ay ginagalang na tao sa lugar na ito dahil sa kanyang propesyon. Pero mas masahol pa pala siya sa demonyo. Papaano niyang nagawang patayin ang babaeng walang kalaban-laban sa kanya? Ikaw dapat ang nakulong. Pagbayaran mong ginawa mo kay Mia. Ipaghihiganti ko siya. Tingnan lang natin kung magagawa mo pa yan, Theo. Alam mo bang, ako ang nagsumbong sa mga pulis na ikaw ang huling nakasama ni Mia? Sayang nga lang at walang matibay na ebidensya kaya agad kang nakalaya. At ngayon na nagkagusto ko kay Faith, inagaw mo na naman siya sa akin. Lahat na lang, Theo eh. Baliw ka nga talaga, Luis. Pinaghirapan ko si Faith. Minahal niya ako. At ngayong nalaman ko ng totoo, ikaw naman ang magbabayad sa kulungan. Papatayin muna kita bago mo magawa yan. Nagsimula silang magsuntukan habang ako ay pilit pa rin tinatanggal ang tali sa kamay. Nag-alala ko para sa kalagayan ni Theo. Mas malaking tao si Luis kaya't dehado si Theo. Faith! Tumakas ka na! Sigaw ni Theo habang nakikipagsuntukan kay Luis. Hindi kita iiwan dito, Theo. Baka mamatay ka rito. Sagot ko habang umiiyak. Gagawin ko ulit ang ginawa ko noon, Theo. Pagsasawaan ko si Faith at sa pagkakataong to sisiguraduhin kong makukulong ka na talaga. Sino bang maniniwala sa'yo? Gayong may dati ka ng kaso kapag itinanggi mo. Sabat naman ni Luis. Nagpagulong-gulong na sila sa sahig at mas lalo akong napaiyak dahil puro dugo na ang mukha ni Theo. Tuluyan ko nang natanggal ang tali sa kamay ko, kaya tumayo ako at hinalungkat ang bag na nasa lamesa. Mabuti na lang at hindi yun itinago ni Luis kanina. Agad akong tumawag ng pulis at ipinaliwanag ang nangyari. Faith! Sigaw ni Luis. Lumingon ako sa likuran. Doon ko nakita si Luis na nakangisi habang may hawak na patalim sa kamay. Para na siyang ibang tao sa harapan ko ngayon. Hayaan mo na ako, please. Pakawalan mo na ako, Luis. Umiiyak kong pakikiusap. Bakit ko namang gagawin yon, Faith? Nakinig ka ba sa akin nung sinabi kong hiwalayan mo na si Theo? Hindi naman, di ba? Magbabayad kayong dalawa. Sasaksakin niya na sana ako pero biglang sumulpot si Theo sa kanyang likod. Pilit na nakikipag-agawan si Theo sa kutsilyo pero hindi nagpapatalo si Luis. Tama na! Tumigil na kayong dalawa! Sigaw ko. Faith! Tumakas ka na sinabi! Sigaw naman ni Theo. Gustuhin ko mang tumakbo palayo ay hindi ko maigalaw ang paa ko. Gusto kong tumulong kay Theo pero hindi ko alam ang gagawin ko. At napasigaw ako ng tuluyang saksakin ni Luis si Theo. Bumagsak sa sahig si Theo habang sumusuka ng dugo. Theo!
Sigaw ko. Ikaw naman ngayon, Faith! Sabi ni Luis at lumingon sa akin. Itinaas niya ang kutsilyo at sasaksakin na sana ako pero narinig ko ang sasakyan ng mga pulis. Hanggang isa-isa nang pumasok ang mga pulis. Taas ang kamay! Sigaw ng isang pulis at tinutukan ng baril si Luis. Walang nagawa si Luis kung hindi ihagis ang kutsilyo. Agad siyang nilagyan ng poses ng mga pulis kaya't lumapit na ako kay Theo. Inilagay ko ang ulo niya sa binti ko. Theo, huwag mo akong iiwan, please. Huwag kang pipikit, Theo. Umiiyak kong sabi. Faith, palagi mong tatandaan na mahal kita. Huwag kang magsalita, please. Kahit mawala ako rito sa mundo, gusto kong sabihin sa iyo na ipagpatuloy mo lang ang buhay mo. Papantayan kita, mahal ko. Theo! Sigaw ko nang tuluyang ipinikit ni Theo ang kanyang mga mata. 1 taon nang lumipas matapos akong kidnapin ni Luis. Tuluyan na siyang nakulong dahil sa dami ng ebidensya laban sa kanya. Umamin na rin siya sa ginawang krimen niya noon kay Mia. Halos lahat ng tao dito sa lugar namin ay hindi makapaniwala sa kanyang ginawa, lalo na ang mga kasamahan namin sa trabaho. Sino nga naman bang mag-aakala na may tinatago palang kasamaan ng lalaking yon? Anong iniisip ng mahal ko? Napangiti ako nang maramdaman ang braso ni Theo sa aking bewang. Naglalambing na naman siya sa akin. Akala ko noon ay mawawala na sa akin si Theo. Mabuti na lang at naisugod namin kagad siya sa ospital. Ang sabi ng doktor ay mahina na raw ang pintig ng kanyang puso dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Halos iyakan ko na nga ang doktor para lang iligtas niya si Theo. Ilang ulit din akong nagdasal at sa awa ng Diyos, nakaligtas mula sa kamatayan si Theo. Wala naman, kamusta na pala yung shop mo? Tanong ko't humarap kay Theo. Ngumiti si Theo at hinalikan ako sa noo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lang siyang nagiging sweet sa akin. Mas lalo lang tuloy akong nahuhulog sa kanya. Okay lang ang shop ko, mahal. Tumataas lalo ang sales namin. Sagot ni Theo. Mabuti naman kung ganon. Teka, kailangan mo na akong ihatid sa school. Baka malate pa ako. Saad ko. Sige mahal, kukunin ko lang ang susi ko. Sabi ni Theo at muli akong hinalikan sa noo. Inihatid ako ni Theo sa school. Ngunit ang ipinagtataka ko ay wala akong makitang estudyante ko nang makapasok ako sa room ko. May mga pakalat-kalat namang bata sa labas pero ni isa sa kanila, hindi ko estudyante. Nasaan na kaya yung mga batang yun? Mas late pa sila sa akin ah. Sabi ko't ibinaba ang bag sa isang bangko. Hi ma'am, para po sa'yo. Agad akong napalingon sa aking likuran at doon ko nakita si Aaron. May hawak siyang bulaklak at ibinigay sa akin. Isa-isa pang pumasok ang mga bata. Lahat sila nagbibigay ng bulaklak sa akin. Napangiti na lang ako dahil sa pagiging sweet ng mga estudyante ko. Ano bang nangyayari? Ba't binibigyan niyo ako ng bulaklak? Malayo pa naman ang Teacher's Day. Natatawa kong saad. Nagulat ako nang may itinaas silang cardboard. Malalaki ang cardboard at merong mga letra na nakasulat doon. Will you marry me? Nagtataka kong tanong. Mula sa pinto ay pumasok si Theo. Tulad ng mga bata, ay may dala rin siyang bulaklak. Nagulat ako nang bigla siyang lumuhod sa aking harapan. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang maliit na kahon. At nang buksan niya yon, ay bumungad sa akin ng isang silver ring. Theo! Faith, ilang beses ko na bang nasabi sa'yo na ang ganda mo? Araw-araw, mas lalo kang gumaganda. Kaya mas lalo rin akong nauhulog sa'yo. Ma'am, alam kong nabibilisan ka sa mga nangyayari pero ako, sigurado na ako sa'yo. Ikaw nang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Maging ina ng mga anak ko. At maging asawa ko hanggang sa tumanda tayong dalawa. Ma'am, sana payagan mo kong palitan ang apelido mo. Will you marry me? Patuloy lang ang pag-agos ng luha ko mula sa aking mata. Hindi ko inakala na magpo-propose sa akin ngayong araw si Theo. Akala ko kasi matatagalan pa dahil abala siya sa kanyang shop. At ako naman sa aking trabaho. Oo, magpapakasal ako sa iyo, Theo.
Ngumiti siya't dahan-dahang isinuot sa akin ang singsing. Hinalikan niya ang aking daliri bago tumayo't yumakap. Rinig kong sigawan at palakpakan ng mga estudyante ko. Pero kay Theo lang ang atensyon ko. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa ginawa niya ngayon. Idinamay niya pa mga estudyante ko. Mahal na mahal kita, Ma'am Faith Santos. And soon to be Mrs. Salvador. Mahal na mahal din kita, Theo Salvador ko. Lumipas ang 5 buwan at tuluyan na kaming ikinasal ni Theo. Hindi ko alam na matagal niya na palang pinaghahandaan ang kasal naming dalawa. Kaya't konti na lang ang inasikaso namin. Doon ko lang din nalaman na may ipinatayo na pala siyang bahay naming dalawa. Masyado talaga akong ginulat ng mahal ko. Palagi niya na lang akong sinusurpresa. At ngayon nga ay 3 linggo na kaming kasal. Dito na rin kami sa bagong bahay nakatira dahil iyon ang gusto ni Theo. Mahal, ayos ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Napapansin ko na palagi ka nalang nagsusuka. Nag-aalalang tanong ni Theo nang makita niya akong nagsusuka na naman. Mahal, ayos lang ako. Hindi mo na ako kailangan na isugod sa ospital. Sagot ko matapos punasan ng bibig. Pero nagsusuka ka. Paano kung food poison na pala yan? Pare-pareho lang naman ang pagkain kinakain natin kahit imposibleng food poison. Pumunta na tayo sa ospital para makasiguro. Sabi ni Theo. Hindi na, ayoko sa ospital. Ang mabuti pa hanapan mo na lang ako ng pulang saging. Pulang saging? Mahal, hindi panahon ng saging ngayon. Basta, gusto ko ng pulang saging kaya't hanapan mo ko. O baka namang gusto mong sa labas matulog. Hinalikan niya na muna ako sa noo bago nagmamadaling umalis. Nang makaalis si Theo ay agad kong kinuha ang pregnancy test na nasa cabinet. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin sinasabi sa kanya na buntis ako dahil gusto ko siyang sorpresahin. Alam kong matagal niya nang gustong magkaanak kahit pa noong magkasintahan pa lamang kaming dalawa. At ngayon nga ay natupad na. Mahal, nandito na ako! Sigaw ni Theo. Halos 2 oras din siyang nawala. Ngumiti ako kay Theo at inabot sa kanya ang maliit na box na naglalaman ng pregnancy test. Kumunot ang kanyang noo at kinuha ang box. Ano to? Nagtatakang tanong nito. Di buksan mo. Utos ko. Kinagat ko ang aking labi at pinagmasdan si Theo na binuksan ang box. Pagkakita pa lang niya sa pregnancy test, ay agad na siyang napaluha. Natawa na lang ako dahil para siyang bata sa itsura niya ngayon. Totoo ba to? Buntis ka, mahal? Naiiyak na tanong ni Theo. Oo, mahal. Buntis nga ako. Magiging tatay ka na. Sagot ko. Yuhuu! Ang galing ko. Maraming salamat sa regalong to, mahal. Mas lalo kitang aalagaan. May gusto ka pa ba bukod sa saging na pula? Gusto mo ba ng durian na walang buto? Santol na blue? Bagoong? Patis kaya? Toyo? Mantika? Mahal, sabihin mo lang sa akin lahat ng gusto mo. At kahit na imposible, ibibigay ko sa'yo. Natawa ko dahil sa sinabi ni Theo. Hindi maitatanggi na masaya siya ngayon dahil sa pagbubuntis ko. Hindi talaga ako nagkamali ng lalaking pinili. Mahal, ayos na ako rito sa saging na pula. Mahal na mahal kita, Mrs. Faith Salvador. Mahal na mahal din kita, Mr. Theo Salvador. Hindi naging madali ang buhay naming dalawa ni Theo. May mga bagay na ipinaratang sa kanya na wala namang katotohanan. Ilang beses na may nagsabi sa akin na hiwalayan ko na siya, pero hindi ako naniwala sa kanila. Dahil ako ang lubos na nakakakilala sa asawa ko. Alam ko na marami pa kaming pagdadaan ng problema ni Theo. Pero alam ko na lahat ng yon ay malalampasan namin basta't magkasama kaming dalawa. At mas lalo pang magiging matatag ang pagsasama naming dalawa dahil sa biyayang paparating, ang aming magiging anak. Wakas!